malakas sa tubig. Ang pasyalan ng mga Pinoy at turista, mistulang tambakan ng basura. Kaya mga taga City Hall ng Maynila at MMDA, todo kayod para ayusin ito. Mula po nung nag-ambo, nung bagyong ambo, siguro po naka 20 trucks na kami. Opo. Ngayon dahil katatapos po itong typhoon, Butchoy, ayan po, hinihintay lang po namin humupa at hinihintay lang namin mag-low tide para namin malinis ang tuloy-tuloy. Dahil sa dami ng mga komunidad na nakapalibot sa Manila Bay, hindi na rin matukoy kung saan ang gagaling ang basurang inaagos dito. Mahirap din naman pong mag-identify ng lugar kung saan. Pero karamihan po dyan, kagaya kanina, 2 truck na kawayan na pinagtulusan ng tahong. Isa ang Tulyahan River sa mga ilog na tumatapon sa Manila Bay. Kanina, nakatiwangwang pa rin ang sari-saring basura na sa isang malakas na buhos ng ulan, malamang sa Manila Bay muli ang punta. Kaya tulad ng Manila City Hall, inumpisahan na rin ng Malabon City Government at DENR ang paglilinis ng ilog. With the help of DENR, hopefully this week or next week, may MOA tayo wherein lilinisin yung basura doon. Meron tayong mga trash boats na umiikot, kukunin yung basura. Mahigit 4,000 pamilya ang nakatira sa gilid ng Tulyahan River at aminado ang mga otoridad, hirap silang disiplinahin ang mga ito. Isa sa mga nakikitang solusyon dito, paglinisin sa ilog ang mga mahuhuling nagtatapon dito. Michelle Mediana, News 5. 4 na bilyong piso ang pondo sa Megadike sa Malabon. Pero kamot-ulo pati ang mayor nila tungkol sa proyekto na lalong perwisyo. Sa laki raw ng pondo sa project, bakit pending ang ending? Ito ang eksena sa Camanaba area mapatag-araw man o tag-ulan. At mas lumalala pa ang pagbaha dito, lalo na kung high tide gaya na nangyari kahapon. Papasok na yung bagyo, pagpasok ng mga bata, sana masolusyonan yung pagbaha dito. Yung ulang kagabi at kanina madaling araw, sinabayan pa ng high tide. May solusyon ang ginawa ang gobyerno, partikular na ang Department of Public Works and Highways sa pamamagitan ng pagtatayo ng dike na ginasusan ng mahigit 4 na bilyong piso. Yun nga lang, 8 taon na ang nakalipas simula nang gawin ang proyekto. Hanggang ngayon, hindi pa rin ito natatapos. Ang masaklap pa rito, hindi pa nga tapos, nasisira na. Ilang beses na raw pinukpok ng pamahalaan lokal ng Malabon ang DPWH tungkol sa nasirang bahagi ng ginagawang Camanaba Megadike. Ganito kasi ang itsura ng Megadike. Sinira na ito ng tubig at napakababa rin daw nito. Kaya pumapasok din ang tubig na nagmumula sa Manila Bay. Tingin ko nakasama pa because wala nangyayari. Una, mababa yung elevation. Nag-erode to, baka in a span of 2 years wala na to. Malaki raw ang epekto nito lalo na kung sasabayan pa ng malakas na buhos ng ulan. Napakadelikado nito. Medyo nagpanik na nga yung mga taga-barangay Dampalit kasi once na na-bridge ito, totally na-bridge, biglang tataas ang tubig hanggang bewang hanggang dibdib. Pero habang wala pang linaw kung kailan matatapos ang dike, ang lokal na pamahalaan ng Malabon gumagastos na ng mahigit 1.4 milyon para higupin ang tubig baha palabas ng bayan. Hiling na lang nila sa DPWH, tapusin na ang proyekto na halos inabot na ng 1 dekada. Jade De Castro, News 5. Alam mo, Tolbeng, kanina pa natin susubukan tawagan ng lahat ng mga taga-DPWH. Mula sa Secretary, Yusek, Asek, lahat nagmi-meeting daw. Okay. Yung iba bumibili ng diaper. Bakit? Dahil naihi. Okay. Sa takot. Anyway, pero may matapang dito si Ma'am Engineer Carla Bartolo, ang direktor ng DPWH Camanaba. Bahala, kausapin mo, Tolbeng. Ma'am, magandang hapon po. Si Ben Tulfo, kasama po si Tul Rafi, ma'am. Magandang hapon po, Sir Ben, Sir Rafi. Okay. Ma'am Engineer Carla, ano hong nakikita niyong solusyon at magiging kahinatnan ho rito sa problema sa Malabon, hinggil ho dito sa pinagawang Megadike? Actually po, sir, yung pong aming proyekto mo dyan, tapos na po, meron po kami nagawang 5 pong, malalaki pong pumping stations. Okay. Nakasalukuyan na pong operational. Kasama rin po dyan yung 6 pong independent flood control gates at saka ito pong navigation gate. So, ang meron din po kami tinatawag po natin yung pong folder dike o yung pong earth dike na about almost 9 kilometers long. So ito po lahat tapos na po as of now, sir. Ma'am, pero itong sitwasyon, kung nakikita niyo ho sana sa telebisyon, bakit ho parang ito'y grabe daw yung mga tubig at basura, parang medyo
konsumido na ho yung lokal na pamahalaan ng Malabon. Nakikita ho si Mayor Oreta dyan na gumastos na rin ho ng 1.4 million daw yung kanilang lokal na pamahalaan para lang dito. Ano ho bang nakikita rin yung solusyon? Ito ba may magagawa DPWH long-term? Or meron ho kayong short-term, mid-term solution? So ito pong aming kasing proyekto, yung nagawa po namin proyekto. Actually, ito po yung long-term solution ho natin, ano sir? Siyempre, yung tungkol naman sa basura, ito po naman responsibility ng local government unit. Ano po? Kung maganda rin po ibahagi ko sa inyo na yun po aming mga pumping stations, pag ito po yung nag-operate, at lalo-lalo na pag high tide, at saka malakas po ang ulan, ang karamihan po namin nakukuha po, nahihigop ng amin pong mga pumps, yun pong basura. Ito pong basura galing po ito sa mga waterways. So, ito po yung isa pong parang deterrent po sa pagiging more efficient ng operation ng aming pumping station. So, kailangan po siguro na din po, ipatupad po yung tinatawag po nating zero waste management, especially along waterways. Engineer, maraming salamat po, Engineer Carla Bartolo, ma'am. Salamat din po. Ganito lang, Tolbeng, gagawin natin, Wala ka nakikitang solusyon. Hindi, kailangan makausap yung kataas-taasan ng DPWH. Secretary. Dahil yung local na pamahalaan, nagreklamo talaga nagreklamo na. na parang naging inutil yung DPWH sa proyektong ito. Hindi na tinapos. Parang dating finger pointing na. Exactly. Siya. At saka in fairness naman sa kanila, ito ginawa before this administration. So bago mga nakaupo ito, kaya hindi lang kayang sagutin. Yan probably the reason why they don't want to talk to us. Kaya nga nagpatawag ng conference nung malaman nilang i-air natin ngayon dito sa Metro Action. Sige, tomorrow balikan natin si Secretary Singson. Okay. Sige, sa ating Metro Tulong, volunteer teacher po si Lola Linda Divina Garcia sa Community Daycare Center. Gusto niyang mabigyan natin ng school supplies ang mga estudyante niyang kapos. Ma'am, magandang hapon po, Lola. magandang hapon din po sa inyo at siyempre magandang hapon sa mga sumusubaybay sa programang ito. Apo, okay. Karangalan po namin kasi na narito ako ngayon, karangalan ng Samahang Mamamayan ng Park Sibin sa Barangay ng Loyola Heights, ang nutrition ng health KD class sige. na aking pinagtuturo. Karangalan din po namin, ma'am, na maging panauhin kayo dito sa aming programa. At meron daw po kayong ni-request sa Metro Action para sa inyo pong mga tinuturuan ng mga estudyante dahil bilang isang volunteer teacher. Ano po yung kahilingan nyo, ma'am? Kasi po, sir, sa 16 po na taon na pagtuturo ko sa amin daycare, minsan lang po akong nakatanggap na may nag-sponsor o nag-volunteer na magkaroon ng feeding program dahil yung pong mga bata doon. So, ma'am, ano pong ni-request nyo bukod sa feeding program? I understand, nag-request ata kayo school supplies para sa mga bata. Ilan po ba estudyante nyo, ma'am? Bali, 25 po sa umaga 25, at 20 sa hapon. So, bali, 45. Ay, hindi problema po yan, ma'am. Kami sa Metro Action, sa mga ganong klaseng kahilingan, lumulundag kami. Ayan na po, school supplies. Ay, salamat. Ayan, mga Crayola pa. Ayan po. Ay, naku po, katuturo. Meron pa to, tinta ba to? Ay, opo. Ayan, mga ginagamit niya po. May chalk po. Opo. Ayan. Sa mga teacher. Sa mga teacher. Saka mga notebook, yung papel, lahat. Okay, ma'am. Ay, kasi nakita po kanina ng mga pumunta doon sa amin na nagtuturo ako at ang mga bata doon ay gumagawa na namulot lang ako ng mga papel na galing sa photocopies at dinruwingan ko at kinulayan. Huwag na kayo mamulot next time. Balik lang kayo dito kapag kailangan nyo pa. Okay, ma'am? Ay, sige po. Sabot namin makakaya. Gagawin namin po lahat ng magagawa namin para makatulong po, ma'am. Okay, ma'am. Salamat po, ma'am. Ay, salamat din po. Andito ako ngayon sa aking idolo. Thank you, ma'am. Metro Action at Metro Solusyon. Galing niyo. Sunod sa Metro Action, illegal na bus line sa Region 3, bubulgar na mga kalokohan. At sumbong ng isang videolante, illegal na terminal sa Cubao, nasakit sa ulo. At dahilan ng traffic, pinag-last trip na sila ng Metro Action at LTO. So dapat yan hinuhuli yun kasi bawal maghintay doon. Nakakaano ng traffic ko yun. Normal yan, illegal terminal.